Bago pa man magbukas ang mga tanggapan dito sa Office of the Ombudsman, ay inaabangan na natin kung kakasuhan nga ba ngayong araw sina Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile at Janet Lim Napoles. Pero naging malihim ang Office of the Ombudsman tungkol dito. Bago mag alas 3 o ilang minuto bago mag alas 3 ngayong hapon ay nakuna ng GMA News ang dalawang SUV na papunta mula dito sa Ombudsman papuntang Sandigan Bayan, di umano para nga maghain na ng criminal information sa may Sandigan Bayan. At kasama natin ngayon doon ang ating kapwa reporter na si Bernadette Reyes. Bernadette, can you give us an update? Kapapasok lamang ng isang kasamahan natin sa media na pinayagan na lumapit doon sa docket section at kanyang kinumpirma na yung pinapakita kanina sa mga pawani ng media ay ito na yung charge sheet kung saan pinapangalanan yung ilan sa mga akusado na nafaila na ng criminal information dito sa Sandigan Bayan. Kabilang dyan si Senator Jinggoy Estrada, isang nagangalang Pauline Labayen, Richard Zambe at Dennis Cunanan. Yung ibang mga pangalan ay kasalukuyan pa nating kinukumpirma kung kabila na nga rin ba yung iba pa mga senador na nalalawit dito sa issue ng umano'y manumalyang paggamit ng bida. So Bernadette, sa ngayon wala pa bang malinaw na information kung sino-sino at kung ano-anong mga kaso itong isinampa sa may Sandigan Bayan? Oo, Maki, hindi pa natin makumpirma dahil hindi pa natin nakikita talaga yung mismong papel na nagmula doon sa Ombudsman. Pero kung ating pagbabasihan, yung press release na ipinakita ng Ombudsman kahapon, alam natin na ang kasong ipafile dito laban sa mga akusado ay plunder case at paglabag ng ilang bahagi ng paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Okay, Bernadette, kasi di ba may mga pinapakita itong mga kawani ng Sandigan Bayan sa ating mga camera. Can you just tell us kung ano to? Ito na ba yung sinasabing na ihain na yung kaso? Maki, yung pinapakita, yan yung criminal information. Ibig sabihin lamang ng criminal information ay formal ng sinasampahan ng kaso yung mga pangalan na nabibilang o yung mga respondents na nakasulat doon sa papel. Okay? At sino-sino to? We expect na kung sino na yung mga lumalabas sa balita o yung kasama na dati pa sa resolution na inilabas ng Office of the Ombudsman. Kasama yung tatlong senador, si Janet Lim Napoles, their staff, and other private individuals. Tama ba yun, Bernadette? That is what we're expecting? Tama ka dyan, Maki. Para ulitin lang natin, yung nakukumpirma natin na kasama doon sa charge sheet ay si Senator Jinggoy Estrada, isang Pauline Labayen at Richard Zambe. Yun yung mga pangalan na nakumpirma natin dahil yun pa lamang yung ating personal na nakita. Pero yung ibang mga pangalan, sinasabi ay napipilang na rin daw yung pangalan ng ilan pang mga senador at yung kanilang mga staff. Maya-maya lamang siguro ay mas makakuha na tayo ng mas maraming pang impormasyon kung ano-ano yung nilalaban ng kanilang criminal information. Yes? So Bernadette, what happens next? Maki, pagkatapos itong filing of information dito sa Sandigan Bayan ay mag-a-assign isang docket number. Matapos yan ay irarangko ang kaso para malaman kung sinong judge at anong division ang hahawak ng naturang kaso. Pero dahil tapos na ang oras ng pag-raffle ng mga kaso dito sa Sandigan Bayan, next week na natin inaasahan yan. Ngayon, kapag na-raffle na, alam na natin kung sinong judge at kung saan division babagsak itong plunder case, ay magpupulong itong mga justices para malaman kung meron bang probable cause. At sa sandaling malaman nila kung meron bang probable cause, ay maaari mag-issue ng arrest warrant laban doon sa mga akusado. At kasunod naman yan ay sila ay madidetain kasi na rin sa isang ilalabas na commitment order. Matapos yan, tutungo na tayo sa isang arraignment kung saan babasahan ng sakdal yung mga akusado. Tutungo naman tayo sa pre-trial bago pa doon sa mismong trial proper. Okay? So Bernadette, hindi automatic na pagkatapos maihain, mairaffle, ay may
automatic na magkakaroon ng arrest warrant? Oo, Maki, hindi, no? Kasi kung pagbabasihan lang natin, dahil wala pa tayo nakakausap talaga ngayon na justice mula dito sa San Miguel, pagbabasihan natin yung sa kasong perjury, kaya sa corona. Nung nakausap natin isang justice dyan, sa sandaling ma-raffle na, ay hinintay muna natin na sila ay makapagpulong. Tapos sila nag-decide kung sila nga ay magpapalabas nga ba sila ng isang arrest warrant. Pero ang ginawa noon ni dating Chief Justice Renato Corona ay nag-post na siya ng bail dahil bailable naman yung kanyang kaso. Dito, kung plunder case niya, itong isasampa sa kanila ay non-bailable. Okay, Bernadette, the way I understand it, itong kaso na ito, dahil late na i-file itong criminal information sa Sandigan Bayan, parang na-miss na rin niya yung raffle kaninang alas 11 ng umaga. So, hihintayin ba hanggang sa susunod na Biyernes o may nakausap ka ba if there is a possibility na magkaroon ng special raffle itong kaso ng pork barrel scam? Oo, dalawang window yung na-miss ng kaso ngayon. Isa nga yung regular raffle, tuwing alas 11 ng umaga, yung special raffle bandang 1:30. Inaasahan natin na by early next week ay makakaroon ng isang raffling na naman ng case. Tatanungin natin si Presiding Justice para pabutahin kung kailan nila maaaring schedule ang isang maaaring special raffle para malaman natin kung sino nga ang kasawak nitong kaso. Ayan, Bernadette, may nakausap ka ba dyan kung may kasama doon sa naihain ngayong hapon sa may Sandigan Bayan yung petition to suspend the 3 senators? Hindi pa natin ma-confirm na yun kung meron niyang nakakapaloob doon sa information dahil di pa natin nababasa. Isang kawani lamang na media yung pinayagang makalapit doon at siya lamang nakakita kung ano yung nilalaman noon. Pero samit lamang siyang pinayagan doon sa loob at hindi rin niya masyadong na-scan yung pages. Pero na rin naman na ma-receive ito dahil maraming pahin na rin ito makit. Ay inaasahan natin na may makakausap tayo doon sa docket section para ating makita kung ano yung nilalaman noong information natin. Bernadette Reyes, maraming salamat.